So ang tanong, paano ba, coach, magkaroon ng 15 branches? Magkano ba ang kailangan? Pero remind ko lang kayo, no? Ang pwede mong kitain pag naka 15 branches ka, 6.7 million. Yan po yung potential income niya. Ngayon, magkano ba kailangan? Okay, ang total investment lang po dito sa ating 15 branches is 149,970 pesos only. Actually, ito po ay naka-promo. Yes, naka-promo po. Hindi ka nagkakamali ng narinig po, no? 149,970 pesos. Naka-promo po yan. Kasi po, ang per account po talaga natin, kung hindi siya promo, is 15,000 ang per account natin. Okay? 15,000 po siya na which is, kung ita-times mo yan sa 15 branch, okay, that is 225,000. So ngayon po, napakaswerte mo kasi ongoing pa po yung promo natin na which is 9,998 pesos lang ang per account. Okay? So kung ita-times mo yan sa 15, that is 149,970 pesos in 15 accounts. Okay? Pero ngayon, kung may 1 account ka na, hindi na yan yung kailangan mo. 'Di ba? Kasi may 1 account ka na, so 14 accounts na lang ang kailanganin mo. So kung ita-times mo yan sa 9,998 pesos times 14 branch, that is almost 140,000 pesos na lang. So ang laki ng natipid mo. Tama? So ang maganda pa dito, may mga bonus ka pa at outright agad yung return of investment mo. Pag-uusapan natin yung ROI. So first po, may makukuha ka na 154,500 worth of products. Di ba? So doon po yan sa package mo. Kasi sa per account may package po yan, may mga produkto po yan. Mamimili ka kung anong set of package ang kukunin mo. At ito yung pinakamaganda dyan. Meron ka pang bonus na 10,500 worth of gift certificate. So free products po yan, depende kung anong product na gusto mong kunin, worth of 10,500. Bonus lang yan ibibigay sa'yo ng company pag naka-business package po kayo. Yun po yung maganda. No? So bukod dyan, meron ka pang outright income. Okay? 14,000 pesos. Di ba? 14,050 cash income po yan. Cheque po yan. Partida, wala ka pang ginagawa. Nag-invest ka pa lang, wala ka pang ginawa, di ba? Meron ka ng outright na income. Tama? O, ganun siya kaganda. Di ba? Kasi sa labas, ang pera mo nasa bangko lang nilagay mo, di ba? Wala namang income na ganyan eh. Kahit umabot ng 5 years, 10 years, hindi naman kikita ng ganyan yung pera mo. Di ba? Yung 149,000 na yan, napunta mo doon sa bangko, di ba? Wala kasi. Magkano lang ang annual na ano? Wala, 0.1 nga lang, di ba? Wala pang 1% or 2%. Pero dito maganda, agad-agad kikita ka, di ba? Nang may cheque ka agad. Bukod sa may products ka, di ba? Actually, may insurance pa nga yan na worth of 120,000. Di ba? So diyan pa lang, bawing-bawi ka na. Tama? Kasi imagine mo kahit naman hindi ka mag-invest ng ganyang kalaki, yung product na yan, ginagamit mo yan monthly or daily, 'di ba? Sabon, toothpaste, kape, juice. Kung nga lang, bili ka ng bili sa sa mga tindahan, walang bumabalik na income, resibo tsaka plastic lang. Tama ba? Imagine mo ilang taon ka na gumagamit yan. Since birth, 'di ba, ginagamit natin yung mga products na yun, sabon, toothpaste, kape, juice, lahat, deodorant. Tama? So imagine mo kung kukumputin natin siya, monthly grocery, kung the times mo siya sa 2,000 pesos per month, yan yung budget. Actually, kung pamilya, kulang na kulang yan. Siguro isang tao, di ba? Kasya yan. Isang tao lang. Pero kung pamilya pag-uusapan, napakaliit na budget po yung 2,000 pesos per month sa grocery, sabon, toothpaste, kape, juice. Tama ba? Pero example lang, no? Di ba? Para naman hindi masyadong malaki. So, example lang, 2,000 per month. So, kung ito times natin sa 12 months, in 1 year, that is 24,000 per year ang total expenses mo sa grocery. Di ba? So kung titingnan mo siya mabuti, ilang taong ka na gumagamit diyan? Di ba? Baka more than 10 years o 20 years, ilang taon ka na ngayon. Di ba? O times na lang natin ng 10 years. Imagine mo kung 24,000 expenses mo per year times 10 years, that is total of 240,000. Yan yung total na naging expenses every 10 years sa mga produkto na yan. Di ba? Pero wala kang kinita kahit piso. Sinong kumita sa'yo? Yung binilhan mo na tindahan. Di ba? Samantalang dito, para ka lang nag-advance grocery ng mga produkto na yan, ang maganda, may mga health benefits pa na pwedeng makatulong sa pamilya mo. At habang ginagamit ng pamilya mo yan, maganda dyan, may negosyo ka pa na pwede mong i-work out na lifetime, pwede mong pakinabangan
at pwede mong makuha yung mga pangarap mo sa buhay. 'Di ba? So magkano lang naman yung ano mo nilabas mo, 'di ba? Tapos yan yung total return of investment, 179,050 pesos cash and products. Gross income po yan. Gross pa lang yan ha. Imagine mo kung i-less natin yung pinuhunan mo ng 149,970 pesos, ang total profit mo, malinis po yan, 29,080 pesos combination of cash and products. Yan yung ano ha, yan yung kinita mo malinis. Wala ka pang ginawa diyan. 'Di ba? Wala pa bukod pa sa magiging monthly income mo. Tama, diyan pa lang bawing-bawi ka na. So ganun po siya kaganda. 'Di ba? Bukod pa diyan, may mga product distribution din na pwede mo ring pagkakitaan yung product lalong-lalo na kung talagang may alam ka din, 'di ba, sa pagbebenta. Pero optional lang 'yan. 'Di ba ito product distribution na. Ako hindi ako magaling magbenta kasi kusinero ako. Pero maganda kasi diyan, syempre, di sa negosyo natin, optional lang naman 'yan kung gusto mong pagkakitaan yung product. Kasi malaki din ang pwede mong kitain 'di ba? Kasi pag part ka na ng company, 30 to 50% discounted ka sa lahat ng items. At yung mga product na nakuha mo, ang dami niyan kasi total products mo na nakuha, kasama yung product mo sa package mo at saka yung bonus na 10,500, ang total po niyan is 165,000 worth of grocery items. Pero optional lang yung pagbebenta. 'Di ba? Pwede, pero may diskarte po tayo na kahit hindi ka magbebenta, is pwede kang kumita. Katulad niyan, meron tayong tinatawag na e-commerce, 'di ba? Kung may Uno Shop ka, actually may mga trainings tayo diyan, tinuturo diyan na hindi ikaw mismo ang magbebenta pero kumikita ka kahit hindi ka nagbebenta. So, pwede niyong itanong 'yan sa coach mo kung paano 'yon. Okay? Pero dito na lang tayo sa manual, 'di ba? Itong manual na diskarte, 'di ba? Sa pag-distribute ng products, no? Kasi ako ginawa ko po 'to, ito yung naging diskarte ko nung nagsimula ako. 'Di ba? Paano diskarte? 'Di ba? Ito pwede mo ring gawin 'to. Ano 'yon? Humanap lang ako ng mga taga-benta or resellers. Naghanap ako ng mga tao na pwedeng magbenta sa akin or yung mga may tindahan. 'Di ba ang ginagawa ko, nag-supply lang po ako. At pwede mo ring gawin, maging supplier ka lang. Kasi marami akong product Ang ginawa ko, nagpa-sampling ako, 'di ba? Kasi imagine mo, ang pinuhunan ko 149,970 pesos lang. Pero yung product na nakuha ko, 165,000. Kumbaga dito, tubo na ako diyan Bawi na ako diyan, 'di ba? Kaya ang ginawa ko, yung product na sobrang dami na 'yan, 'di ba? Bukod sa ginamit ko, pinaikot ko yung product, 'di ba? So ang ginawa ko, yung iba, pinasampling ko muna yung iba sa mga may mga pwesto sa palengke, 'di ba? Yung may mga tindahan, may mga salon, may mga butika, may mga sari-sari stores. Doon ko po 'yan kadalasan lalo sa mga Muslim kasi halal po yung product natin organic po 'yan. 'Di ba? Kaya hindi ka rin mapapahiya diyan kasi talagang lalo na yung mga supplements natin, 'di ba? PPD approved yan, 'di ba? Tsaka talagang maganda yung quality, hindi ka talaga mapapahiya. Yung ginawa ko, sampling lang. Sa lahat ng product natin, ito baga ginawa ko, sampling lang, 'di ba? So, syempre hindi lahat nagkaroon ng magandang feedback kasi yung iba hindi hiyang. Pero 80% talagang nagustuhan nila yung product. Kaya yung mga nagustuhan nila yung product, syempre yan yung may mga pwesto, 'di ba? Ang ginawa ko, kinausap ko sila. Sabi ko, "Ma'am, sir, okay lang ba mag-display ako dito ng mga products na 'to?" So ngayon, SRP price kukunin ko sa'yo. Okay? Pero bahala ka na kung papatungan mo yan. Tama kasi yung iba pinapatungan nila yan, di ba? So ibig sabihin, kikita sila sa product ko, di ba? Pero wala silang puhunan. Tama? Kasi pwede lang patungan yun di ba? So ngayon, kung ikaw yung kung ikaw yung may-ari ng tindahan, papayag ka ba doon na may magsusupply sa'yo, wala kang puhunan, pero tutubo ka, kikita ka? Siyempre papayag. Tama? Ganun lang po ang ginawa ko. 'Di ba? Ganun lang ginawa ko. Nag-supply lang ako ng ganun sa mga tindahan o 10 resellers ko, 'di ba? O may iba nagre-remit 5,000, 6,000, 4,000, 3,000, iba medyo mababa, 2,000, 1,500. O pero doon na tayo sa pinaka-worst. Huwag na lang yung malaki. Sabihin na lang natin na example na 1,000 weekly na lang ang pinakamababang remittance nila. 'Di ba? So magkano po 'yan? That is 10,000 income per week. So kung i-times natin sa 4 weeks 'yan, 10,000 times 4 weeks, that is 40,000 monthly. Malinis po yan. Hindi ako nagbenta. Wala ko binayaran na tubig, kuryente, pwesto, or pasahod sa tao. Tama ba? Busy ako sa trabaho ko Pero meron akong 40,000 monthly. Di ba? Imagine mo pag ginawa mo to, sample na lang consistent gawin mo siya in 7 months, nagsusupply ka lang. Di ba? Dun sa mga tindahan na yan. So magkano kinita mo in 7 months? That is 280,000. Di ba? Pwede na ba? Pwede na. Ibig sabihin pala, product alone, kayang makabawi doon sa pinuhunan mo. Tama? Kaya hindi kami natakot na maglabas ng ganyang kalaki, 'di ba? Para sa 15 accounts kasi alam namin pwedeng kumita.
'Di ba? Pwede talaga sobrang bawing-bawi. 'Di ba? Kasi imagine mo magkano lang naman ang pinuhunan? Magkano pinuhunan? Total investment lang 149,970 pesos. 'Di ba? Tapos yan kikitain mo. Imagine mo 7 months lang yan ha. 'Di ba? Product alone. Ulitin ko, product alone lang yan. Diyan pa lang bawing-bawi ka na. Tama, product distribution pa lang. 'Di ba? Partida, hindi pa ako magaling magbenta diyan. 'Di ba? Partida, mahihain pa ako diyan, 'di ba? Pero ang tawag diyan diskarte at pwede mo ring gawin. Tama? Kaya napakaliit po ng puhunan na 'yan, itong 149,970. Pwede mo siyang tingnan malaki. Pwede mo rin siyang tingnan maliit, depende kung paano mo siya titingnan. Tama ba? Kasi kung tutuusin napakaliit na puhunan 'yan kumpara sa negosyo sa labas. 'Di ba? Kasi try mo marami mga business 'di ba? May mga traditional business, 'di ba? Na which is, 'di ba, magpupwesto ka, buy ka ng rental, tubig, kuryente, 'di ba? Puhunan mo pa sa produkto mo. Example 'yan, mga ito, 'di ba? Ukay-ukay o kaya mga coffee shop, restaurant, yung mga traditional sari-sari store, ano pa yung mga barber shop, computer shop, salon, 'di ba? Karinderya or ganun. Yan yung mga traditional business Na which is may benta ka wala, magbabayad ka ng rental, tubig, kuryente pa sa tao, 'di ba? Ang tanong, magkano pa lang, pwesto pa lang magkano na? Siyempre pag nagninegosyo ka, pupwesto ka sa maraming tao, sa loob ng palengke yan, iba nga sa loob pa ng mall. Magkano ang rental? Tama? Magkano rental? Sa rental pa lang, doon pa lang lugi ka na 'di ba? Tama? O wala pa yung mga produkto mo. Tapos hindi ka natitigil sa paglabas ng pera kasi pag naubos yung paninda mo, mamumuhunan ka ulit. 'Di ba? Ang masaklap, may benta ka wala, babayad ka ng rental, tubig, kuryente, pasahod sa tao, 'di ba? Ganun siya, 'di ba? Tapos ang competition sobrang grabe, 'di ba? Halos katulad niyan, sari-sari store, 'di ba? Ukay-ukay, pansinin mo sa halos sa buong kanto ng barangay mo, 'di ba? May sari-sari store, may ukay-ukayan, may karinderya, 'di ba? So ganun siya. Sobrang taas ng risk, 'di ba? Kaya nga nung nag-lockdown, 'di ba? Nung natamaan ng kasi isa 'yun sa problema sa mga traditional business Even sa mga franchising business, yung mga yung natural disaster 'di ba? Kasi siyempre, yan, di mo maasahan, di mo maiiwasan yan yung panahon, 'di ba? Yung magkaroon ng baha, bagyo, lindol, 'di ba? Lalo yung pandemic, 'di ba? Pansinin mo maraming businesses ang humina at iba talaga na bankrupt kahit malalaking companies na, 'di ba? Nagsarado talaga because of the pandemic, 'di ba? Tama? Ito, franchise business. Ito malaki kitaan nito, milyon. Kaso nga lang milyon din ang puhunan mo. Kaya pag ordinaryong tao ka lang, hindi ka talaga obra diyan. 'Di ba? Kasi yung milyon na puhunan mo, pangalan pa lang 'yun. Tama ba? Pangalan pa lang 'yun, wala pa yung kasi binibili mo diyan yung sistema nila 'Di ba? Yung pangalan sa yung sistema nila, 'di ba, sa mga franchising business. 'Di ba? Kaya milyon talaga diyan. 'Di ba? Kaya pero yun nga, kahit ganyan yan, pero may pa rin, may risk pa rin, sobrang laki ng risk, 'di ba? Kasi nga pwede rin tamaan ng mga natural disasters yan, 'di ba? So ito, napakaswerte natin, 'di ba? Kasi sa negosyo natin, nandito tayo sa OPS system, 'di ba? Nandito tayo sa Uno, nandito po tayo sa tinatawag na multi-level marketing, which is hindi mo kailangan mumuhunan ng milyon para kumita ng milyon. Tama? Hindi mo kailangan araw-araw maglalabas ng pera para kumita ka. Tama ba? Bakit? Dito po, magkano lang kailangan mo? Kung sa business package, 15 accounts, 149,970 pesos lang. Di ba? Wala kang babayar na rental, tubig, kuryente, or pasahod sa tao. Tama? Kahit mag-lockdown ulit, di ba? Wag naman sana, pero ang maganda lang dito, kahit nasa bahay ka, pwede mo siyang gawa. Kasi dito, ang operational expenses mo lang para mapatakbo mo yung business na to, data lang. May wifi ka, may cellphone ka, or may laptop ka, pwede mo na pwede mo na siyang ma-workout. 'Di ba? Yun po yung isang bagay na napakaganda sa business natin. 'Di ba? Yung sistema gawa na, susundan mo na lang. Tama? That's why po marami dito malalaking negosyante na pinasok po ito. At even mga professionals, 'di ba? Tama kasi po, like mga police, sundalo, mga managers, 'di ba, mga engineers, bakit ginagawa nila 'to? Kasi napakalaki ng advantage ng business na 'to kumpara sa other business sa labas. Saka dito yung business mo, 'di ba? Wala siyang territorial boundaries. Tama? Bakit? Kasi ang market mo worldwide. Kasi pag mga traditional business, kung saan lang nakapwesto yung tindahan mo, yun lang ang maging customer mo, yung mga malapit lang sa pwesto mo. 'Di ba? Yun lang. Tayo, ang market natin dahil online tayo, 'di ba, gamit natin social media, TikTok, Facebook at saka marami pang ibang social media platform, ang market mo worldwide. Kasi kahit saang lupalop sa mundo, yung mga kakilala mo, pwede nilang makita negosyo mo. Kahit nasaan sila, Luzon, Visayas, Mindanao, or ibang bansa, pwede din nilang makita ang business mo at pwede rin nilang gawin. 'Di ba? Ganun kaganda po ang online business natin. 'Di ba? Kaya napakamura nito, napakaliit nito kumpara sa ibang businesses. 'Di ba? Ang negosyo po na pinasok mo, hindi to small time business.
This is a big time business. For the past 15 years, sobrang dami na ang buhay ang binago ng negosyo na to. At isa na rin po ako doon, di ba, sa natulungan na umangat ang buhay sa negosyo na to. Tama, kaya kami po, nung nakita namin itong business package na to, talaga nabuhay yung pangarap namin na dating natulog na. Di ba, na dating wala na. Di ba, kasi posible pala. Kaya nung naintindihan ko to, sabi ko sa sarili ko, kaya pala marami dito kahit ordinaryong tao lang kumita ng malaki. Kaya pala marami dito yung mga professional na napaka-busy sa trabaho nila, mga negosyante na busy din sa negosyo nila sa labas, nagawa nila kumita dito. It is because meron palang sistema, di ba, na pwede kang kumita na mas mabilis at mas malaki kahit busy ka or kahit na wala kang alam dito sa negosyo na to. Tama ba? Kaya talagang talagang ginawa namin ng paraan. Ako, wala akong pera kasi ako high school graduate lang, kusinero lang, di ba? Broken family pa, wala akong ibang inasahan. Pero nung nakita ko yung business na to, kung gano'n siya kaganda, talagang pinush ko yung sarili ko. Imagine mo, last property namin, sinacrifice ko yun, di ba? Sa bahay namin, malikod, may nyugan po doon, talaga sinanlap ko po. Iniyakan ko pa yung lula at lolo ko doon para lang ma-push na masanla yun, para ma-put up ko sa business package. Talagang pinush ko yung sarili ko na ma-upgrade siya kasi sayang yung pagkakataon. Sayang po yung opportunity, di ba? Kasi siyempre, yung importante dito, yung may chance tayo yung umasenso sa labas. Sa labas, wala eh. Di ba? Dito may chance kang umasenso kahit wala kang pinag-aralan. Kasi dito kahit sino pwede. Di ba? May pinag-aralan ka, wala. May ano ka, may edad ka or bata ka, pwede. Di ba? So yun yung sayang. Tsaka yung iba, marami dyan may pera eh. Sa labas, marami may pera, nag-iipon ng pera. Di ba? Masipag sa trabaho nila, nag-iibang bansa pa yung iba, malayo sa pamilya, nagtitiis para lang makaipon. Kaso nga lang, mismanage sa pera, 'di ba? Mismanage, hindi napunta sa pagkakitaan, napunta sa gastos, napunta sa liabilities, hindi napunta sa asset, 'di ba? Tama? Maraming ganoon, kaya maraming tumanda sa employment na talagang walang naipundar kasi mismanage. Kasi so tayo, ang meron tayo chance eh. 'Di ba? Wala ka mang pera, pero ito nakita mo to, talagang pasalamat ka kasi nabigyan ka ng chance na magkaroon ng chance ang umasenso at makuha yung pangarap mo. Kasi kahit marami sa labas may pera pero wala silang nakitang opportunity para mapalago yung pera nila. 'Di ba? Wala silang nakitang chance para umasenso sa buhay. Kasi ang basehan po pag-asenso hindi lamang po sa pera. Tama? Iba po 'yun, 'di ba? Iba po yung may malaki kang kinikita tapos may malaking oras ka din para sa pamilya mo. At 'yun yung meron tayo sa negosyo natin. 'Di ba? Kaya hindi kami nanghinayang na i-push yung sarili namin to go for the 15 accounts at seryosohin to. 'Di ba? Kasi iba yung may chance kang kumita na malaki. 'Di ba? Kasi nga pera-pera lang 'yan eh. Pag naubos pwede kitain ulit. 'Di ba? Pero yung chance na pwede kang umasenso, minsan lang 'yan. 'Di ba? Kasi sa labas, 'di ba? Ako nga sabi ko sa sarili ko dati, sobrang dami ng pera duman sa palad ko pero napunta lang saan? Napunta lang sa mga walang kwentang bagay, sa mga gastos lang. Marami sa labas eh. 'Di ba? Marami may pera naman kasi maganda ang trabaho, may iba nga may mga loans pa. 'Di ba? Pero saan napunta yung kinikita nila? Nandito. Ano 'yan? House and lot, sasakyan, appliances, blah blah blah, etc. 'Di ba? 'Yun yung nauna nila, 'di ba? Bakit ito yung nauna nila? Kasi wala silang idea kung paano magpalago ng pera. Tandaan mo kahit malaki kinikita mo, may ipon ka, may mga loans ka, kung hindi mo mailagay sa tama yan, sayang yan kung mapunta lang din sa mga expenses, 'di ba? Kasi katulad nito, kadalasan po talaga yung mga tao sa labas hindi alam paano magpalago ng pera. Tama? Yung mga pera nila napunta sa mga liabilities. 'Di ba? Katulad nito, 'di ba? Yung iba pag kumita or may mga loans, may savings konti, nakaipon lang sa pagtatrabaho nila, unang ginawa bumili ng kung ano-ano. O kadalasan nagpa-renovate ng bahay o kaya bumili ng house and lot, bumili ng sasakyan, motor, appliances at iba pa, 'di ba? So, okay naman. Kaso nga lang kung house and lot ang uunahin mo, tapos yung source of income mo, halimbawa, trabaho lang or may business ka kaso nga lang isang business lang, traditional pa, 'di ba? So, pag ito inuna mo, yes, okay naman siya. Tama ba? Kaso nga lang, ang tawag po dyan, kung ito titirahan lang din ng mga magulang mo or mahal mo sa buhay, di ba? Ang tawag dyan, liabilities, hindi asset. Di ba? Kasi ang liabilities po, yan yung po yung naglalabas ng pera sa bulsa mo. Tama? Ang asset po, ibig sabihin, nagpapasok ng pera sa bulsa mo. So parang ito, siyempre expenses yan, di ba? Maintenance pa lang sa bahay, paglinis, pag nasira, di ba? Tama? Pero walang monthly income na pumapasok. Ito sasakyan, di ba? Wala namang pera na pumapasok diyan monthly kasi ginagamit mo lang sa pamilya mo diyan. 'Di ba? Paano pag halimbawa OFW ka, ito yung inuna mo, wala ka din naman, 'di ba? Seaman ka, example, 'di ba? O government employee ka, kaso nga lang busy ka, lagi ka nakadestino sa malalayong lugar. 'Di ba? Hindi mo na magamit sa sasakyan mo, 'di ba? Nandiyan nakatenga lang na kung saan pwedeng masira. Tama ba? Pero binabayaran mo or kaya talagang napapagastos ka diyan. 'Di ba? Kaya at the end of the day,
Yung iba na biglang na-bankrupt yung business nila o kaya biglang nag-collapse yung company na pinagtrabahuan nila, di ba? At nung nag-retired na, nagkasakit na, yung lahat na naipundar nila, dahil nga napunta lang sa ganitong bagay, anong nangyari? Unti-unti din yan na ibebenta, unti-unti nasasanla hanggang sa naubos. Kasi tandaan mo, may trabaho ka, wala. Di ba? Yung expenses tuloy-tuloy yan. At saka tandaan mo, hindi ka habang buhay malakas para magtrabaho or maghanap buhay. Kaya importante na marami kang source of income, hindi lang nag-iisa. Tama ba? Okay to, kung bibili ka ng house and lot pero paupahan mo. Asset ang tawag dyan. Kasi may monthly income na papasok dyan eh. Okay to sasakyan pag ito inuna mo. Pag nilagay mo sa asset yan. Paano yan maging asset? O paano mo? Parentahan mo o kaya ipag-grab mo, taxi mo. Di ba? So ganun siya. So ibig sabihin, kung may pera ka dapat, marunong ka magpalago. Ilagay mo sa isang negosyo or pagkakitaan na pwede magpasok sa'yo ng pera. Dapat pag naglabas ka ng pera, galing sa loan mo o galing sa savings mo, dapat nandun sa isang bagay na pwede rin magbalik ng income sa'yo. At which is, nandun yung sa business. Invest ka sa negosyo. Diba? Katulad nito, kaya kami, diba, talagang gumawa kami ng paraan. Imagine mo yung iba dito nga, talagang para lang makapag-invest sa 15 accounts, ang ginawa nila, nagsanla pa talaga ng property, di ba, palayan, di ba, iba nagsanla pa dito ng sasakyan, iba nagbenta ng motor, iba nagbenta ng kalabaw, iba nagloan sa bangko, sa mga co-op, para lang makapag-produce, di ba, sa 15 accounts. Kasi ito po ay nakita namin long term, di ba? Tama kasi pag siyempre kumita ka dito sa negosyo natin, 'di ba gumanda yung income mo, 'di ba isang beses ka lang naglabas kasi ito lifetime mo papakinabangan to eh. So pag naging stable ang business mo dito, yung income mo dito, 'di ba habang sinasabay mo sa other business mo or kung may trabaho ka, ang masarap lang, pag okay na to, stable na yung yung business mo, pwede ka na bumili ng bahay, pwede ka na bumili ng kotse. So maganda lang, may bahay ka na para sa pamilya mo, may kotse ka, may mga bagay ka na nabili para sa pamilya mo, pero yung negosyo mo tuloy-tuloy pa rin. At the same time, kung may trabaho ka, 'di ba? O kung napagod ka na diyan, 'di ba? O yung traditional business mo napagod ka na diyan, anytime pwede mo nang bitawan. Pero hindi ka mangangamba. Bakit? Kasi meron kang stable na source of income which is sa tulong po ng OPS system or yung UNO na kung saan pwede magbigay sa iyo ng lifetime na pagkakitaan para sa pangangailangan ng pamilya mo. Tama? Kaya huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot na mag-sacrifice para sa future ng pamilya nyo. Kami yun lang po yung ginawa namin. Kasi dito pinakapuhunan mo, lakas ng loob. Hindi talaga pera. Tama kasi kahit may pera ka, may paraan ka para makapag 15 accounts. Kung kulang ka sa lakas ng loob, hindi mo na ito magagawa. Tama? So ganun lang po siya kasimple. Lakasan ng loob lang. Kaya magpaplano ka sa coach mo. Tama? Habang bago ka pa lang, habang wala ka pang tao sa account mo. Kasi dito po, kailangan maayos mo agad yung ang 15 accounts mo. Kasi pag hindi po, meron po talagang may possibility na pwedeng masira po yung structure ng account mo. Yes, masisira. Bakit po masisira, coach? Kasi meron tayong tinatawag dito na broken structure, tsaka perfect structure. Kaya planuhin niyo po agad yan with your coach. Kasi pag na-broken structure ka, pagsisihan mo talaga yan sa buong buhay mo sa negosyo natin. Kasi yan po talaga yung pinagsisihan ng maraming nagsimula dito. Dahil hindi sila naplanuhan agad sa tinatawag nating step 2. Kaya ngayon, napakaswerte mo kasi pinaliwanag sa'yo ng coach mo to. Diba? Kaya kung wala ka pang tao sa account mo, pasalamat ka. Ibig sabihin, mahal ka ng coach mo. Diba? So ganito kasi yan. Ito yung tinatawag na perfect structure, yung business package. Ganyan po yung perfect structure na tinatawag. Okay? Dapat dikit-dikit yung account mo. Dapat walang ibang nakapasok dyan, ibang tao. Tama? Para, pag naglagay ng tao, kasi under ka sa team hindi lang ikaw yung maglalagay ng tao sa account mo. Under ka sa team. Yung team, magbabato yan. Lahat ng mga pendings na papasok sa team, pwede mailagay sa account mo. Ibig sabihin, bukod sa mga tao na mapapasok mo or mga inquiries mo, referrals mo, nandyan yung team. Pwede maglapag ng tao under your account. So dahil pag naka 15 accounts ka, so masarap lang dyan, salo lahat ng 15 accounts mo, yung mga tao na ibabato ng mga kagrupo mo. Okay? So ganun siya, safety yung account mo. So kahit saan dyan, pwedeng kumita kasi perfect structure ka. Okay? So pag broken structure ka, ganito itsura niyan. So imagine mo, under ka rin sa team, pag halimbawa, naka 1 account ka lang. So mangyayari dyan, iba may tao ka sa kaliwa, may tao ka sa kanan. So ito, dahil ibang tao yan, halimbawa si Alan sa si Ben yan. So mangyayari dyan, kahit mag 15 accounts yan sila, mag business package yan. Kasi for sure, pwede mag business package yan, di ba? Kasi pag nakita nila, di ba, yung step 2, katulad ng piniliwanag ko ngayon, siyempre, gugustuhin talaga nila yan na kumita na mas mabilis at mas malaki, di ba? Kaso nga lang, pag ikaw naka-starter package ka lang, hindi mo na i-prepare yung account mo bago ka nalagyan ng tao, hindi ka nakapag-upgrade to 15 accounts. Sayang yan. Bakit? Kasi pwede po kayong ma-broken. At yan po ay sobrang bagal na kitaan.
'Di ba? Kasi nga hindi siya dodoble, hindi titriple. 'Di ba? Paano yan kikita ng malaki one account lang. 'Di ba? Ganito kasi yan. Imagine mo So, dahil ito nakuha yung pwesto na to ni Alan, na dapat sa'yo yan yung 15 eh, 'di ba? Dapat yan sa'yo kaso nandito na rin si Ben. So si Ben nag-15 accounts, si Alan nag-15 accounts. So nangyari tuloy yung pwesto na dapat nakapangalan sa'yo, nabili ni Alan sa ni Ben. 'Di ba yung account mo isa lang? Tama? Kaya kahit pa sabihin natin nag-15 account si Ben or si Alan, 'di ba? Ang income mo 1515 lang kasi nga one account ka lang. Paano siya times 2 times 3, one account ka lang. Ang laki ng income na nawala sa iyo. Tama? Saka imagine mo, si Alan si Ben, dahil nag-invest ng malaki yan, talagang totodo yan kasi gusto makabawi yan sa puhunan nila, tama ba? Tama? Kasi malay mo, yan, ito si Alan nag-loan pala. Ito si Ben, malay mo nagbenta ng motor to or nagsanla ng lupain. 'Di ba? Kasi ganoon madalas ginagawang paraan dito, 'di ba? So imagine mo, siyempre, dahil sila, seryoso sila sa negosyo, tama? Siyempre, totodo yan. Tama? Totodo yan sila. Imagine mo, dumami yan. O siyempre, si Alan Sebe, may mga connections din yan, may mga referrals din yan. So imagine mo, dumami yung tao niya. Ito, naging 100, dito rin, naging 100. So imagine mo, wala ka ng pwesto, di ba? Kasi nga, dumami na yan eh. At saka pag may tao ka na, hindi na pwede tanggalin yan. Lifetime na po yan. Tama? So ngayon, saan ka mag-upgrade? O coach, pwede pa ba ako mag-upgrade? Marami ka ng tao dyan, broken structure ka na. Pwede pa ba? Yes, pwede naman. Kaso nga lang, late na yan. Di ba? Kasi pag nag-upgrade ka, nasa ilalim ka na ng mga tao mo. Di ba? Nasa under ka na ng 100 katao na yan. Na which is, ang makikinabang ng account mo, hindi ikaw makikinabang ng account mo, yung 100 katao. Kasi nga, naging tao ka ng mga tao mo. Di ba? Na supposed to be dapat, ganito yan. Dapat ikaw to. Di ba? Lahat yan dapat nakapangalan sa'yo, yung 15 accounts na yan. Di ba? Tama? Para at least mapakinabangan mo lahat ng mga tao na ibabato sa'yo ng coach mo or ng team. At even yung mga referrals mo, mga inquiries mo, every time na nagpo-promote ka, may lapag ng maayos dito sa under ng 15 branch account mo. Tama? At yan po yung diskarte dito. Di ba? Kasi pag na broken structure ka, nako, lifetime mo talagang pagsisihan yan. At yan yung reason bakit marami dito, sobrang tagal na nila, hindi pa sila nagta-top earner, hindi pa sila nakapaglabas ng first car nila, nahirapan silang kumita ng malaki, kasi po, mabagal talaga ang kitaan dito. Di ba? Kasi kahit pa sabihin natin dumami yun, mabot 100, wala, 1515 lang talaga yan. Kasi paano siya magdodoble, mag-times 2, times 3 yung income mo, i-one account lang. Di ba? Wala kang ibang mapaglagyan kasi dugtong-dugtong lang yan eh. Di ba? Left and right lang ang mapapalagyan mo ng tao. Unlike dito, pwede mong ilatag lahat ng mga tao na papasok, pwede mong i-distribute sa 15 branches mo. Naintindihan niyo po ba? Ganun siya. Di ba? Kaya ngayon, kung hindi ka pa broken structure, naka-starter package ka, planuhin mo yan with your coach. Tama? Kasi ako yun po, nagpaplano lang ako sa coach ko. Sabi ko, coach, seryoso ako sa negosyo na to. Sabi ko sa kanya, wag mo muna ako lagyan ng tao. Wala akong pera pero gagawa ko muna ng paraan yan. Kasi ayoko po mangyari sa akin, yung nangyari sa iba, na sobrang naging mabagal yung income nila at yung achievements nila dito. Siyempre may pangarap ako eh. Gusto kong matupad at gusto kong makuha yun sa mabilis na panahon. 'Di ba? Kasi yung pag-asenso hindi naman pinapatagal yan eh. 'Di ba? Tama ba? Kasi siyempre yung mahal natin sa buhay, hindi natin alam yan kung kailan malakas yan, kailan buhay yan, 'di ba? Tama, kaya kailangan talaga habang buhay at malakas pa sila, bilisan natin yung pag-asenso sa buhay. Tama? Kasi kahit gano'n kakayaman, pag wala na yung mahal mo sa buhay na pinag-aalayan mo sa sipag at tiyaga mo, wala yan, useless yung yaman mo. Tama? Kaya talaga ako, sabi ko sa coach ko, coach, ayaw ko ma-broken. Gusto kong gawa ng paraan yan. Wala akong pera kasi wala akong malapitan, broken family ako, 'di ba? Lumaki sa lola ko, 'di ba? So wala talaga. Pero dahil sa kagustuhan ko, 'di ba, gumawa ako ng paraan, 'di ba? Kasi po yung iba talaga dito, sa totoo lang, hindi po agad nalaman 'yan. 'Di ba? Hindi po agad nalaman yung structure ng perfect structure sa broken structure. 'Di ba? Kaya po ngayon tinuturo namin sa ito. Hindi po para i-pressure ka, hindi po para i-push ka sa bagay na 'yan. Gusto lang namin maging transparent sa iyo, 'di ba? Yung sistema ng negosyo natin, 'di ba? Gawin mo hindi 'yan, walang problema. Ang importante, naintindihan mo 'to. 'Di ba? Kasi sa totoo lang dati po, hindi po ito pinaliwanag sa mga bago. Yung iba po late lang nilalaman 'to. Kaya yung iba sobrang talagang nadismaya. Kasi dati po ang may alam yung mga nauna lang. Yung mga bago hindi nila alam yung ganito, yung structure ng 15 accounts, yung step 2 hindi nila alam. Sa kanila nalaman late na may mga tao na sila under sa account nila. 'Di ba? Nung mga nakaraan nga marami po dito talaga nag-away, nagsuntukan pa, na barangay pa yung iba kasi yung iba po talagang pinagkaitan sila ng coach nila sa mga strategy sa negosyo. Meron nga dito estudyante, ang ginawa ng coach niya,
nilagyan agad siya ng tao, hindi pa niliwanag yung step 2. Kasi mindset ng ano niya, in-underestimate siya eh. Sabi ng coach niya, di ba, parang sa isip ng coach niya, ay estudyante lang to, nagsanla lang ng laptop para lang makapag-starter package. Sabi niya, walang pera to, hindi ko natulatagan ng explain na ng step 2 kasi wala namang pera to eh. Pero yung tao na yun, yung estudyante na yun, sobrang prosigido. Kasi nga, ang parents niya nasa ibang bansa for 10 years na para suportahan siya sa pag-aaral. So, nalulungkot siya kasi every occasion, birthday niya, Christmas, New Year, wala, hindi niya makasama, di ba? Kaya parang nung nakita niya yung opportunity na to, na pwede siyang kumita habang nag-aaral siya, talagang ginrab niya kasi gusto niya na din kumita para makauwi na din yung parents niya. Tama? Kasi siyempre miss na din niya, di ba? Kaya talagang nabigyan siya ng chance, kaya ginrab niya to. So seryoso talaga, yung nga lang, only to find out, yung account ng estudyante na yun, broken structure na. Di ba? So nung nalaman niya na meron palang step 2, nalaman niya lang sa sharing ng mga success story, habang tumatagal kasi may mga gathering, nakaka-attend siya. Nung nakita niya, narinig niya, nandiyan sa step 2, kumita ng malaki, di ba? Meron palang 15 accounts, ganun. So nung nalaman niya at tinuro din dun sa gathering na yon, sabi niya, ang ganda pala ng step 2, ang ganda pala ng 15 accounts. Di ba meron palang ganitong kitaan? Di ba yung nga lang huli na, only to find out broken structure na siya. Kasi hindi na pwede tanggalin to. Pag may mga tao na dyan, barado na yan, hindi na pwede tanggalin yan. Alam mo, sobrang nadismaya siya. Sabi niya, grabe, bakit hindi pinakita sa akin to? Kaya talagang sobrang siya nalungkot siya noon, 'di ba? Nag-inom siya. Kaya nung medyo nalasing siya, talagang kinumpronta ni coach niya, talagang sinapak niya eh. O pero talagang niya kasi nga, syempre yung negosyo, seryoso siya eh. 'Di ba sabi niya sa coach niya, "Coach, ba't ganun di mo tinuro sa akin?" 'Di ba? Alam ko na wala akong pera para sa business package na yan. Pero kung pinaliwanag mo sa akin na maaga yan, nung nagsimula pa lang ako, kung hindi mo ako nilagyan agad ng tao, kung binigyan mo ako ng chance na intindihin yan, sana magagawan ko pa ng paraan yan. Kasi may dalawang motor siya na nakatenga lang mga regalo ng mga kamag-anak niya. Kasi may mga kamag-anak para siya na nasa ibang bansa. Di ba na pwede rin niyang mapagkunan ng pera eh, para dito sa negosyo na to eh. Di ba yung nga lang, in-underestimate siya ng coach niya. Kaya sobrang dismaya siya, nawalan siya ng gana talaga sa business kasi hindi naging transparent sa kanya yung coach niya. 'Di ba? At yun yung ayaw namin mangyari. Kaya po ngayon tinuturo namin sa inyo to, lalo-lalo sa mga nagsisimula. 'Di ba? Kaya swerte mo, pinakita sa iyo ng coach mo to, 'di ba? Swerte mo kasi binigyan ka ng chance, 'di ba? So imagine mo, hindi kanya tiningnan kung may pera ka wala, kung kaya mo gawin to hindi. Ang importante, 'di ba? May share namin sa iyo yung discard sa business. 'Di ba? Kasi wala namang pilitan to eh. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Nakadepende kung paano mo to naunawaan. Kasi kami po, ginawa po namin to heartily kasi naintindihan namin. Kaya hindi kami natakot magsakripisyo at gumawa ng paraan para mabuo lang yung 15 accounts namin. 'Di ba kasi kami din wala din naman. Halos lahat dito nagsimula wala din. 98% na nag-join sa business na to at nag-15 accounts, wala din po. Pero gumawa lang po ng paraan. Kasi sabi nga, pag gusto may paraan. 'Di ba? Pag ayaw, maraming dahilan. 'Di ba? Ganun siya kasimple. Kaya planuhin mo 'yan with your coach, 'di ba? Habang maaga pa, habang hindi ka pa broken structure. Okay ba tayo doon? So 'yun. So ito po talagang gawin niyo po 'to lalo-lalo kung seryoso ka para din siyempre hindi sayang yung effort mo. 'Di ba? Kasi same lang naman 'yan, 'di ba? Tatrabahuin natin, 'di ba? So kung magsisipag ka lang din naman at maglalaan ng time and effort dito, doon na tayo sa mabilis at mas malaking kitaan. 'Di ba? Huwag tayo doon sa working hard, doon tayo sa working smart syempre. 'Di ba? Kasi ang 15 accounts working smart 'yan. Ang broken structure one account, that is working hard. Ano ba gusto mo? Working hard o working smart? Okay? So it's up to you to decide. Tama? So ulitin ko, same lang 'yan. Same effort but different result. Tama? Kaya think wisely. Okay? So yun lang po. No? So yung example po ng mga patunay po ng mga bagong business partners natin at sobrang bilis po talaga ng pasok ng income nila. It is because talaga nag-sacrifice sila at talagang pinush nila na makapag-business package. So yan po yung mga income nila. No, kung makikita niyo po siya, sobrang dami po, 'di ba? Yan po yung mga structure ng mga accounts nila. 15 accounts po yan lahat. 'Di ba? Lahat po 'yun nakapangalan sa kanila. 'Di ba? So yan po yung mga ilan po na sample po ng mga structure na perfect structure 15 accounts. At ganoon din po tayo. Ako din po talagang buti na lang. Sinabi ko sa coach ko na wag ako palagyan ng tao kaya nabuo ko din siya. Actually, in 1 week lang, nabuo ko na po yung 15 accounts ko. 'Di ba? Sacrifice lang talaga. 'Di ba? Ginawa ko lang din ng paraan. So sobrang sarap lang kasi ngayon inaani ko na. 'Di ba? Kasi po sobrang ito po yung mga ilan sa mga naging achievements ko dito, no. Sobrang bilis talaga kasi once na ka, business package holder ka, automatic kasi may income ka na agad, 'di ba? May 14,000 ka na outright na income bukod sa mga product na nakuha mo. Ang maganda diyan, meron ka pang tinatawag na award.
may recognition ka agad. Business club holder ka. Magkakaroon ka ng award na Business Club Award. Ibig sabihin nun, VIP ka sa team. Kaya mas priority ka nila na tulungang makabawi at kumita. Bakit? Grabe commitment mo. Bakit? Malaki ang tinaya mo. Ibig sabihin, doon nila nakikita na seryoso ka sa negosyo na to. Na desidido ka talagang umasenso. Kaya priority ka nila. Di ba? Yun po yung advantage. No, tsaka siyempre, pag nag-online marketing ka, masarap din yun kasi may advantage din yun kasi nga may mapapakita ka sa mga tao na mag-i-inquire sa'yo sa negosyo. Di ba? Kasi bakit? Siyempre, bago ka pa lang, nakita nila, may award ka na, may recognition ka na. Di ba? Tapos may income ka pa agad. Di ba? Kasi naka-business package ka, di ba? May check ka agad. So doon, isa yun sa patunay din. Isa doon yun sa magbibigay sa kanila ng encouragement. Di ba? Na totoo at maganda yung business. Kaya marami din sa akin agad nagtiwala sa negosyo na to. Marami nag-invest sa akin kasi nakita nila na nagkaroon ako ng mabilis na progress sa negosyo na to. Di ba? Kasi nakita nila sa award ko, sa income ko, di ba? Tama, kasi maraming tao sa labas to see is to believe eh. 'Di ba? So ngayon, dahil win-workout ko siya, 'di ba? After ko ng business package, inaral ko, tinarbaho ko, kaya ang bilis ko din nakasama sa mga free travels. 'Di ba? Pag naka-business package ka kasi, pwede kang maka-avail ng mga free travels, 'di ba? Mga free travels po sa company at sa team. 'Di ba? So may mga travels mas mabilis kang makakahit niya, may mga plano lang 'yan. Mabilis kang makakahit pag naka 15 accounts ka. 'Di ba? So yan yung income ko, 'di ba? So yan naranasan ko yan makapag-travel local, international, 'di ba? May El Nido Palawan, at 'di ba pa, dami yan eh. 'Di ba? Nakapag-travel na rin ako international, 'di ba? Libre lang din po yan. Tapos yan yung income natin, nagsi-6 digit din po tayo, 'di ba? Imagine mo yun, 305,000, 'di ba? O minsan 200, 100,000, 'di ba? So marami po yan. At the same time, napakaganda dito. Pumasok na rin po ako ng international top earner. Imagine mo out of million partners, 'di ba, sa company. 'Di ba, pumasok na rin ako sa international top earner. Imagine mo maraming nauna sa akin, 'di ba? Pero bakit nakasabay ako diyan sa international award? 'Di ba kasi po, dito walang nauna, walang nahuli. Lalong-lalo na pag alam mo yung tamang diskarte, pag perfect structure ka, pag naka-business package ka. 'Di ba? So tuloy-tuloy po 'yan, hanggang sa yan na nakuha din namin dito yung unang property namin, yung house and lot na nabili namin. Na dati nangungupahan lang din kami, 'di ba? So sobrang sarap, no? Kasi syempre, sino ba naman kami para magkaroon ng ganyang achievement? Tama? Tapos yan, yung unang sasakyan ko, Ford Focus. Yan po yan, 'di ba? So katas lang din po yan ng business package. 'Di ba? Imagine mo, ilang beses binayaran yung income, 'di ba? Tama? O tuloy-tuloy po yan hanggang sa yan. Ito lang, lately lang po, no? So nakabili din po ako ng second car ko, SUV po yan, Toyota Fortuner, no? 2022 model po yan na sobrang sarap kasi imagine mo dati sa probinsya kalabaw lang, 'di ba? Pero dito, 'di ba? Yan yung binalik sa atin ng sakripisyo natin na talagang paggawa natin ng paraan sa business package, 'di ba? Hanggang ngayon, 'di ba? At alam ko hindi pa 'yan at marami pang susunod, 'di ba? Na mga paparating pa na achievement. Tama? Kasi ito, yung maganda, no? One-time investment lang pero lifetime mo papakinabangan. 'Di ba? Imagine mo ko yung 149,970 pesos ko kung binili ko lang dati 'yon, 'di ba? Way back 2014. No, 2014 po ako nag-start dito. Imagine mo kung binili ko lang 'yun ng motor, binili ko ng gadget, pinanggala, pinang-inom, pinanghanda sa birthday. Wala na 'yun. Tama, buti na lang talaga nag-sacrifice ako, 'di ba? At talagang naglakas loob ako na i-invest dito, 'di ba, para sa business package. Tama? Kaya sulit lahat ng sakripisyo mo, yung sipag at tiyaga mo pag dito mo nilagayan, 'di ba, sa tamang opportunity. Tama? Kaya ito po no, lahat po na bunga po ito ng bunga po ito ng biyaya ni Lord, 'di ba? Ito po dahil sa opportunity na binigyan niya sa amin, 'di ba? Kaya huwag ka lang matakot, nasa tamang opportunity ka, 'di ba? Kung bakit nandito ka ngayon, may purpose 'yan. Kung bakit pinakita sa iyo yung opportunity na 'to, baka kasi ito yung matagal mo nang pinagpi-pray kay Lord kung bakit nakita mo 'to, 'di ba? May dahilan 'yan. Kaya huwag mo tingnan kung may pera ka ngayon o wala. 'Di ba? Huwag mo tingnan kung kaya mo 'to o hindi. 'Di ba? Basta alam ko lahat ng bagay na nangyari sa atin araw-araw, may dahilan po 'yan. May purpose po 'yan. 'Di ba? Sabi nga dito, 'di ba, sa Matthew chapter 19 verse 26, with God all things are possible, 'di ba? So wag mo lang isipin hindi mo kaya, 'di ba? Tandaan mo, basta kasama natin si Lord, lahat makakaya. Okay ba tayo doon? So, yun lang po, no. Maraming salamat. Sana po may naitulong sa inyo yung video na to, and good luck po and congratulations in advance sa yung Business Club Award, and see you on the top. My name is Coach Rolly Boy Campe, isa rin ako sa tutulong sa iyo. God bless po sa ating lahat.